ka-idol! Ako si Russell. At ako naman si Christine. At ito ang 2020 Thoughts. Alam mo, sana may katabi pa tayong mainit na kape or tsaa kahit 3-in-1 pa yan. Basta ready tayo dyan. Dahil magiging malalim ang kwentuhan natin ngayong araw. Totoo, kaya humanda na kayong makinig at mag-relax muna kayo dyan dahil kami nang bahala sa makabulang usapan na mainit pa na parang freshly brewed coffee. Anyway. Pero, napansin ko, kapag pag-uusapan talaga natin yung identity ng isang bansa, lagi talaga tayo bumabalik tayo sa ating wika. True, kahit nga kung saan tayo mapadpad, panarinig mo ng Filipino, parang automatic na, uy, kabayan! Exactly. Kasi sa episode na ito, halamuyan natin kung bakit mahalaga ang wikang Pilipino sa paghubog ng ating pagkataong Pilipino. Kasama natin yung makaibigan natin para pag-usapan nila yung discussion na ito, yung tatlong malalaking punto natin. Dito ang cultural identity, national identity, at syempre ang history at kultura. Pero teka lang bago tayo magsimula, tanongin muna natin mga live audience natin, yung mga ka-idol. Buhay mo ba kayo dyan? Yeah! Kaya kung handa na kayo matuto at makinig at magnilay, simulan na natin ang kwentuhan. Tama! Magsisimula tayo sa unang pangunahing punto ng ating diskusyon. Ito ang tinatawag na sense of unity o pagkakaisang kultura na naglilinang sa pamamagitan ng wikang Filipino. Upang bigyan natin sila ng mas malalim at paliwanag. Na dito silang mga binibining Grace, Erica at Zamira para simulan ang pagpalawak ng diskusyon ito. Alam nyo, totoo talaga yung sabi ni Russell kanina. Sa bawat bansa na may malalim na kultura, may isang bagay talaga na nagsisilbing puso o simbolo ng pagkatao ng bawat Pilipino. At para sa atin, wika talaga yun, no? Kasi yung wika natin hindi lang siya basta lingwahe o wika lang ganun. Kasi nagbibigay elemento siya para magkaroon tayo ng koneksyon, identidad, pati na rin pagkakaisa bilang mga Pilipino sa isang bansa. Halimbawa na lang, ito ngayon, ikaw at ako marunong mag-Tagalog simula pagkapanganak, habang si Ellie naman galing illegal, so unang wika niya, kinalakihan ay Bisaya. So kahit na meron tayong pagkakaiba ng pinanggalingan at kilalakihang lingwahe, ang wikang Filipino pa rin ang nagsisilbing pag-uugnay sa atin. Tama ka dyan, Grace. Malaking bagay talaga ang papel ng wikang Pilipino para sa pagbubuo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Halimbawa, sa mga universidad dito sa Manila, gaya sinabi mo, mayroong mga estudyanteng galing sa iba't ibang probinsya, dadala ang kanilang wika at dialekto. And ganyan din yung nakaranasan ko. Nung first time ko dito sa Manila, nahirapan talaga akong magkipag-usap sa inyo, mga kaklase ko, at sa mga guro natin. Kasi Bisaya lang halos alam ko. Pero dahil palaging Filipino ang ginagamit sa klase, sa mga discussions natin at sa mga group activities, unti-unti akong natuto at nasanay at mas naging confident sa wikang Filipino. Sa paglipas ng panahon, hindi ko na naramdaman na naiiba ako. Napansin ko na mas madali ang pakikisalamuha sa mga klase, mas naintindihan ng mga lessons, at mas nakasali sa mga pangkat gawain. Doon ko talagang napatunayan na ang wikang Filipino, hindi lang siya isang wika, hindi lang basta wika. Ang Filipino ay isang tulay sa pagbubuklod ng mga estudyanteng may iba't ibang pinanggalingan. Totoo na. Ang sarap isipin na kahit iba-iba tayo ng pinanggalingang lugar o ibang salita yung kinalakihan natin, ay yung wika, ano pa rin siya, parang tulay pa rin siya upang magkaisa tayo at magkaintindihan. At halimbawa na lang, sa abroad ka, tapos bigla mong may narinig na salita ng Filipino, kahit simpleng kabayan or uy, Philippines, di ba ganon? Na parang magkaibigan na agad kayo kahit hindi kayo magkakilala. Iba talaga yung wika parang tulay siya at to connection para maging iisa tayo. At kapag may nangangailangan, hindi lang salita yung nabibigay ng wika. Mas tumitibay pa yung diwa nating mga Pilipino na magbayanihan. Tulad nung nangyari sa Cebu. Diba? Ang grabe yung bagyo doon, no? So, dahil sa salita or dahil sa meron tayong iisang pambansang wika sa salita, basta padali ang pagpalaganap ng impormasyon upang makahingi tayo ng donasyon, tulong, mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kahit man na iba ang dialekto ng Cebu,
since meron tayong pambansang wika na alam ng karamihan, ay nagkakaintindihan tayo upang magtulungan tayo sa oras ng kailangan. Tama yan. Ramdam talaga natin doon sa pang-araw-araw mo, yung paggamit natin ng pambansang wikang Filipino natin. Mukha mang maliit na bagay yung paggamit natin ng lingwahe sa pang-araw-araw, pero malaking patunay siya na sa salita pa lang, nagkakaroon agad tayo ng pagkakaisa. Diba? Kaya makikita mo na hindi lang basta paraan ng pagkakasalita ang wika. Ito ang pinakamalinaw na simbolo ng ating pagkakaisan bilang Pilipino. Sa bahay man, sa paaralan, or kung saan tayo mapunta bilang Pilipino. Ang saya naging usapan natin na parang siyang group study na hindi na uwi sa pag-aaral. Pero at least may natutunan tayo. Tulad lang ang totoong group study. Well, speaking of learning, may isa pa tayong angle na kailangan talaga natin pag-usapan. Oo, yung part na hindi ng puso. At nagpapalakas pati rin syempre ang ekonomiya, national identity. So mga kaibigan, level up muna tayo. Pasok na mga stronger national identity, economic. Ito sina Binibina, Ariana at Fatima. Kayo na bahala dyan mag-discuss. Alam nyo, ngayon ko lang napagtanto na kahit nung mga bata pa tayo, ay hinuhubog na tayo ng pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kahit nasa iba't ibang sulok tayo ng Pilipinas. Yung simple mga flag ceremony tuwing Lunes na minsan kinaiinisan pa kasi kailangan pumasok ng mas maaga ng mga ilang minuto para doon. Tapos may i-assign pa na mangunguna ng pambansang awit o magsasabi ng mga pledge katulad ng Panatang Makabayan. Yung mga simpleng bagay na yun, doon tayo natuto na i-recognize yung bansang pinanggalingan natin at syempre naman ang ating wikang pambansa. Isang pa nga sa mga nauso ngayon ay yung supporting local businesses. Nakakatuwa lang na nauso ito kasi sa bawat produkto na ibili natin, napapanatili rin natin ang kasaysayan ng wika sa Pilipinas. Kapag bumibili tayo sa mga small businesses, kagaya ng booths, bazaars o kaya ng mga homemade products, napapanatili rin natin ang mga salita at kasaysayan na kaugnay sa wika ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ay ang bani, enabel, sapin-sapin o kaya yung kahit mga simpleng lutong bahay lang. Lahat ay may kwento na kaugnay sa ating kultura. Ito din ay naipapakita natin na pinapalagahan natin ang sariling atin. At naipapakita din ito yung talento ng mga Pilipino. At kahit sa simpleng paraan lang is nagiging proud tayo sa Pilipinas. Kagaya nga ng sabi ng iba na dapat ay tinatangkilik natin ang sariling atin. Grabe, Ras! Ang dami nating napulot na aral ngayon. Parang sa tinitake natin na course, yung wika at critical sa papatibay ng Pilipinong identidad. Totoo, parang kailangan kayo ng konting pahinga bago tayo dumiretso dun sa huling usapan natin. O siya, mga ka-idol, commercial break muna tayo. At syempre, hindi tayo mawawala ng sponsor. Pero sponsor ba to? Tama. Kaya maraming salamat sa ating mga sponsors. Ito ay isa sa mga leading fast food chain sa bansa. Anong hula mo? Jolly Baby! Dito, bida ang sawi, kung saan bawat kagat ng juicy and crunchy-licious happy chicken ay may kasamang existential crisis. Ang next sponsor naman natin, ang instant noodles na hindi naman instant ang pagluto. Ang sabi, 3 minuto lang daw, pero umabot ng 5, umabot pa ng 10. So, parang naging malata na ako sa paghihintay ng noodles na ito. Tama ka dyan, Ras. At ang best part, habang lumilipas ang oras, parang siyang relationship. The longer you wait, the softer it gets. Ang eme! Anyways, maraming salamat ulit sa ating mga sponsors at medyo nakapagpahinga na tayo. Balik na ulit tayo sa ating kwentuhan. Tama. Ngayon, pag-usapan naman natin ang cultural at ang historical preservation. Kaya Binibini, Karina, Denise at Andrea, ipahayag niyo na. Alam nyo, naalala ko rin, isa sa mga kinalakihan ko at maging na marami sa atin ay mga kwentong alamat. Tulad ng alamat ng pinya, alamat ng Mount Makiling at iba pa.
sa mga bawat kwentong yon na nasa wikang Filipino, mas nalalaman at napananatili natin yung mga tradisyon at paniniwala na malaking bahagi na ng ating kultura. Hindi lang talaga basta wika ang Filipino, no? Isa rin siyang tulay na nagkokonekta sa atin sa mga kasaysayan at kultura ng ating mga ninuno. Dahil din dito, mas naiintindihan natin yung kanilang original na diwa at aral at mas nararamdaman natin yung kanilang mensahe at kahalagahan. Kaya masasabi ko din talaga na hindi lang basta wika ang Filipino, isa siyang buhay na nagpapanadili, hindi lang sa ating mga alamat, kundi sa mga kulturang ating kinalakihan at mas napalalalim nito ang ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayan sa bansang mayroong makulay at mayaman na kultura. Isa rin yung sa mga kinalakihan ko at magandang halimbawa siya sa kung paano napapanatili pa rin natin ang kultura na iyon. Isa rin sa naisip ko na may malaking role ay ang pagbisita sa museums at historic places. Kapag usapang cultural at historical preservation, iba yung impact kapag nakikita mo mismo yung mga lumang gamit, larawan, at artifacts na parang nabubuhay ang history sa harap mo. Tapos, kapag Filipino explanation o mga kwento sa exhibit, mas klaro at mas relatable. Iintindihan mo agad kung bakit mahalaga yung isang bagay o lugar sa identity natin bilang Pilipino. Ganun din sa historic sites, mga lumang simbahan, bahay na bato, o landmarks na may pinagdaanan. Doon mo pinalalaman yung kwento kung ano nangyari at bakit siya parte ng kultura natin. Kaya sa simpleng pagpunta sa lugar o nato at pag-intindi ng kwento nila, sa sariling wika, napapanatili natin yung kahalagahan at connection sa kasaysayan ng bansa. Grabe no, simula pala talaga pagkabata natin, napapractice na natin yung mga ganitong kultura at yung mga kasaysayan na meron tayo sa ating bansa. So tulad nga nung nabanggit ni Karina kanina, di ba, yung mga kwentong alamat, tsaka yung kakabanggit lang ni Ate Denise na pagpunta sa mga museum. Dadagdag ko lang na yung mga activities na ginagawa natin sa school, simula nung mga elementary tayo or nung high school. At kung napapansin nyo, syempre, pati ngayon, ngayong kolehiyo, meron tayong mga event tulad ng Buwan ng Wika kung saan na ipapractice natin yung preservation ng mga kultura natin. Katulad ng pagsali sa mga event, may iba't ibang mga kalahok kung saan meron tayong mga gawain, kung saan pwede tayo mag-perform, yung mga iba't ibang singing, merong mga pagtatanghal, mga ganyan. At meron tayong mga activity kung saan pwede tayo magsuri ng mga iba't ibang folk dances sa mga iba't ibang lugar. So, akala natin nung una parang requirement lang siya, ganyan. Pero hindi natin nare-realize na magandang practice ito para ma-preserve natin yung culture natin sa bansa. At syempre, sana sa mga susunod na henerasyon, maging practice pa rin natin. So maraming salamat Binibining Denise, Binibining Karina at Binibining Andrea. So ang dami natin na pag-usapan today mula sa kung paano tayo pinag-iisa ng wika hanggang sa paghubog ito ng national identity at pati na rin ang papel nito sa pagpapayabong ng ating kultura at kasaysayan. Oo, at kung may isang man tayong aral na ipupulot ngayong episode na to, ay yun ay simple lang. Ang Filipino ay hindi lang mag-isang wika, kundi ito ay isang parang lifeline na ating pagkatao bilang mga Pilipino. So dito tayo nagpakakilanlan, nakakaintindihan at tunay nakakaisa bilang isang mamayang Pilipino ng ilang bayan. At sana mabitbit nyo itong mga natutunan natin ngayon, hindi lang para sa diskusyon, kundi para rin sa araw-araw natin pagpapahalaga bilang mga Pilipino. Maraming salamat sa iyong oras para samahan kaming makinig, tumawa at paglahok sa episode na ito. At muli ako si Christine. At ako si Russell. At hanggang sa susunod sa pagkakataon na makaroon uli ng ganitong diskusyon, ito ang 2020 Thoughts. Ang podcast na hindi lamang 2020 ang vision. Uy, hindi ka kaganyan na actually. Ay, hindi ba? Bakit pala? Ayoko na, sakit ang ulo. Night lang.